Awit po tayo ng Tagalog song. Ang awit po natin ay Sa Kasalanaan niya yan. Maswerte tayo dahil kapag nangyari ito, ang Panginoon ang kasama natin. Tayo pong lahat ay aawit na may kasiglahan. Sing. Sa kasalanan niyayahan, tayo pong kasamahan ng mga pinilit hinirang sa huling araw. Sa pagparitong muli ni Kristong Hari, laging ngiti nung lumagi. Siya'y ating luwalhatiin na namatay dahil sa atin. Anong dilag nga at luningning niya kung dumating sa pagparito kislap ng kidlat, sa lahat ay pamamalas, doon natin matatalastas ang taong tapat. Sa pagparito muli ni Kristong Hari, ang hangat ko't laging doon lumaging. Kay laking galak kung ititig mata niya sa mga umibig, kaya't pasakop ng magkamit ng sa pagparito muli ni Kristong Hari, ang hangat ko't laging ngiti doon lumagi. Next song, Mga Tanday Natupad ng Lahat. Sing. Mga tanday natupad ng lahat, sinasabing darating si Jesus. Kami nag-aantay na maluwag, dumating ka na aming manubos. Lahat ay ating balitaan, siya ay hindi na magtatagal. Tuloy ating inalangin tanan, Jesus, huwag magluwat sa iyong pagdatal. Buwan bituin pati ng araw, magsasabi mga bansa'y naliligaw-ligan, masasamang puso'y bawang nangangamba. Lahat ay ating balitaan, siya ay hindi na magtatagal.
saksing napakalapit na ang paninitap ng araw na dakila. Lahat ay atay balik na, siya ay hindi na magtatagal. Tuloy ating inalangin tanan, Jesus, huwag magluhod sa iyong pagdating. Kaya tayo'y masiglang gumawa, di nagtatagal darating siya. Ang nagsisi ay hindi sasala, papasok sa pinto't magpupurit na. Siya ay hindi na magtatagal, tuloy ating inalangin tanan. Jesus, huwag magluwat sa iyo pagdating. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, and happy Sabbath. Sa pangalan po ng PUC Remnant Church, aking pong binabati ang bawat isa sa umagang ito, lalo na ang ating mga dalaw sa umagang ito, narito po sa ating harapan. Unang-una, nais ko pong batiin ng welcome ang ating parents ng ating speaker ngayong umaga, na si Brother Manny at saka ang kanyang butihing may bahay na Sister Maris. Yan, Roses family. Narito po sila at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na talagang i-provide niya ngayong week ang kanilang anak para ating marinig ang mensahe mula sa isang bata na 8 years old. Siya po ang ating speaker ngayong umaga. Kaya wag po kayo magulat pagka po siya lumabas na mamaya. Okay? Narito rin po ang kanyang maestra, ang kanyang teacher. Oo, ang kanyang teacher. Yan. Siya yung mentor. Itong mentor niya si Ma'am Jerma. So, welcome po. Ganon din ang iba pa naming mga visitor ngayong umaga. Kayo pong lahat ay aming wine-welcome sa aming church, PUC Remnant Church. And I hope na you will feel, worshiping with the Lord, yung presence niya ngayong umaga sa ating pagsamba, sa ating second service. I also would like to welcome our regular members of PUC Remnant Church, as well as those who are watching via Zoom and via Facebook. Actually, Facebook lang ata, walang Zoom pala. Facebook. So, welcome po mga kapatid. Alam namin na marami din tayong mga nanonood after ng ating service. Pinapanood nila yung ating replay. Marami din po tayong natatanggap na mga views, na sila ay nakakapanood din ng ating worship service. Gayun din, tayo po ay napagkalooban ng Panginoon ng bagong mga equipment sa ating communication department. Yan, meron po tayong mga bagong mga computer dyan sa likod at sila po ngayon ay masayang-masaya dahil kapag po may mga delay dito, lahat ay tumitingin sa likod. Pero ngayon sila po ay malalakas ang loob nila. Yan, na wala nang delay, na over pa nga, nauna pa nga sila. Wala nang lag, kumbaga, yung kanilang pagpo-project ng ating screen. So, we'd like to announce, meron po tayong master guide. Mag-uumpisa po, may organize yung ating master guide class ng ating church. So, ini-invite po namin ang lahat. Kayo man po ay high school, kasi kung elementary, hindi pa pwede. High school, pwede na. High school, college, mga graduate, senior, hanggang wala pong edad, kahit po kayo yung pinakamatanda sa iglesia, pwede pa rin po kayo mag-join sa ating Master Guide class. Napakadali lang po. Kami nga po natapos ng Master Guide ng maganda. Marami po kayong matututunan. Marami po tayong ma-learn dito sa ating pathfindering ng ating Master Guide. So, sana po mamayang hapon, dito na po kayo. Wala na pong uwi at mag-start po tayo ng ating Master Guide class. Also, we are inviting
lahat po ng ating mga visitors ngayong umaga, na dito na po kayo makipatlock sa aming church. So, wag na po sana kayong aalis, Ma'am Jerma. Ikaw nasa malapit sa pinto. Ha? Sarahan mo yan para wala na lumabas. So, dahil ang ating host ngayong umaga ay walang iba kung hindi yung care group o yung group dito na talagang very generous pag dumarating ang potluck. So, lahat po ay invited sa ating potluck ngayong tanghali. And then, bukas po mag-start na yung ating pong revival, yung crusade na gaganapin sa PICC. Kayo po ba ay nag-sign up na para po dito? So, kung hindi pa po kayo nag-sign up, ang ating pong church ay meron pong mga members tayo na mag-attend ng revival sa PICC. At meron din naman po itong mga kung kulang kayo sa budget sa inyong pamasahe, ay meron pong allowance o merong budget na ipagkakalob. At meron din po itong mga dinner na piniprepare ang ating conference para dito. And then, ano pa po ba ang announcement natin? Na-announce na po yata ni Sister Laverne kanina. Okay na yung mga announcement natin. Yung meeting. Okay. So, pati rin yung Diyos sa Cluster Family, mamaya. Oo. May seminar tayo. Lahat po ng mga care group leaders ay manatili po sa ating church, after po ng ating. Alam po ninyo mga kapatid, na-miss ko kayo ng Sabado, pero talagang ako ay na-blessed ng husto last weekend. Kami po ay nagkaroon ng reunion. Ito po ay reunion na masasabi natin na mga pioneers ng PUC Silang. Ako po ay isa sa mga pioneer. Kami po ay nag-join ng school noong 1979. Matagal na po yun. Kaya nung nakita-kita kami, talagang, ito po ay ginaganap namin ngayon, madalas 5 years. Last naming reunion ay nung 40 years na kami after na umalis ng school. Ngayon ay 45 years. Alam po ninyo mga kapatid, huwag po ninyong imi-miss out ang mga reunions ninyo. Napakasaya. Maraming mga nag-attend sa amin ngayon na first time lang naka-attend at nagsisisi sila kung bakit hindi sila uma-attend ng nakaraan. Talagang napakasaya. Yung mga magkaka-love team nung college, nung panahon namin, nung magkita, talagang maraming ganun na naka-attend sa amin na dati mag-sweetheart sila pero ngayon iba yung kanilang naging landas. Pero talagang ang sasaya ng mga ngiti, malalagkit pa rin ng mga ngiti. Kaya talagang natutuwa kami na pag-usapan sila at kung ano na nangyari sa buhay nila, yung mga ganyang bagay. And everyone talaga spiritually blessed po kami. Dahil magkaroon po kami ng session ng yung aming how the Lord has been good during the pioneering years, yung journey ng bawat isa. Kaya marami pong mga nagbigay ng kanilang testimony at sana kahit po sa ating church, minsan ay gawin natin ito. Kung paano naging mabuti ang Panginoon. Marami po sa atin ay mga Adventist since many years ago. And marami tayong mga kanya-kanyang mga karanasan. So minsan siguro magandang maging program din natin ng church na ito kung paano naging mabuti ang Panginoon. Talagang meron din kaming service doon o part ng program namin na hindi lang kami masasaya na nagtatawanan, meron din kaming mga iyakan blues. Yung mga struggle sa buhay, mga challenges, talagang gaano pa rin naging mabuti ang Panginoon. Kaya, kumbaga, all in one, spiritually, magaganda yung aming mga narinig. So, sana mga kapatid, meron pating invitation sa bawat church na inaalok doon sa aming mga nag-attend, na sila yung nag-i-invite sila doon sa Beulah Land. Alam niyo kung saan yung Beulah Land, dahil yung may-ari noon ay pioneer din. Actually, mahina nag-donate lang naman siya ng 1 million sa aming foundation na i-create pa lamang. Scholarship ito, tuition ng mga working student ng AUP. So, right there and then, nagbigay agad siya ng cheque na 1 million. Kaya ito po invitation sa atin. Kung gusto po natin pumunta sa Beulah Land, ay ang invitation po ay open. Libre po yun. Sabi niya, walang babayaran during our stay, yung weekend, kung 3 days, 3 nights,
o 4 nights, 5 days, libre po, yung pagpunta ron. Pupunta lamang po tayo doon. At siya nang bahala, na magkaroon tayo ng cleansing, body cleansing, detoxification. Talagang aalisin niya yung mga toxin sa ating katawan. Kaya ang ating pong church ay kung gusto po ninyo, tayo po ay mag-schedule, yung open na schedule nila para po tayo ay mag-spend ng weekend retreat doon sa kanyang lugar. So, yan po ay isa sa mga magiging program ng ating church na magkaroon tayo din. Nasa sa atin na po yun kung itutuloy natin yung cleansing na yan. Meron pa po tayong announcement. Okay. Meron po tayong Revival Crusade. Ito na yung sinabi ko kanina sa PICC. Oo, binanggit ko na. Bukas ito, mag-start. Oo. Yung po mga gusto mag-join, pwede po tayong maghanda ng sasakyan para magagamit po natin at makakapunta. Ito po ay nightly, 1 week po ito. Umpisa ng Sabado, ng Linggo, matatapos po ito sa Sabado, this coming Sabbath. Okay? Okay, para po sa ating call to worship, nais ko pong basahin ang ating text. Ito po ay matatagpuan sa Psalms 100. Ang sabi po dito, "Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who has made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful to Him, and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations." May the Lord bless the reading of this word. Tayo po yung Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. He always liveth, evermore the same. Heaven, earth, He ruleth. Come and praise His name. Sing. We love Thy Sabbath, Lord, and worship at Thy will. Oh, may this ours sweet peace afford, and be perfect and still. Praise for Thy wondrous love that sealed this sacred day. As I not all may understand, we on the sovereign sway. And with a white robe throng upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Let us pray. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Kami po ay lumalapit sa inyo sa oras na ito. Buksan niyo po ang aming puso't isipan at maunawaan namin ang inyong mga salita. Naway ang banal na Espiritu po ang siyang manguna sa amin ngayong umaga. Samahan niyo po kami hanggang sa matapos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sing. Kagalakay kabanalan, ang sa puso'y siyang sigaw, ngunit sinong mayawitan ang sa Kristong pagmamahal, o pag-ibig na dakila na pagkamaiwaga, o pag-ibig na dakila ni Jesus na lumikha. Sa araw ay kagalakan, sa gabi katahimikan, sa bagyong at kadiliman ay panlunas kang ang mainam, o pag-ibig na dakila na pagkamaiwaga, o pag-ibig na dakila ni Jesus na lumikha. Ako'y kusang pagtitiwala tuwi-tuwi na napagtawag na may salay, patatawarin mong talaga, o pag-ibig na dakila na pagkamaiwaga, o pag-ibig na dakila ni Jesus na lumikha. I would like to read from the book of Isaiah, chapter 61, verse 3. To console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that they may be glorified. Shall we all kneel for a word of prayer? There is a place where Jesus pleads for our salvation, intercedes that we might souls. Let us draw near the mercy seat. Our most gracious Heavenly Father, at this very hour we humbly come before the throne of grace
with thanksgiving in our hearts. Lord, your children are here this morning to worship you, to honor you, for thou art a merciful and a loving God. You have sustained our life throughout the week so that we can come together to worship you. Lord, this morning we pray that you cleanse us from all unrighteousness, that as we receive the message, it will inspire us in our Christian experience. We pray, Lord, for our speaker, that the message that we're going to hear this morning will inspire us as we prepare for your soon coming. Thank you, Lord, for the blessings that we have received from thee. And we pray in a special way for those members who are not able to join us this morning. Whatever their circumstances that they are in, Lord, whether they are physically or spiritually sick, we pray for healing, that they may be able to join us next Sabbath. Thank you, Lord, for the continuous guidance in our lives. Forgive us, Lord, of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. While the first commandment says, "You shall have no other gods before me," how are those other false gods introduced into our lives? Anything that relates to our life and is not wholly surrendered to God can become a false god. The Greeks and Romans knew this very well. Everything could become a god for them. They created Hephaestus, for example, the god of work, Mammon, the god of money, Himeros, the god of sex, and so forth. We must admit that, as human beings, we are prone to be addicted to false gods. For example, working is a blessing, but when it becomes the single top priority, it becomes like the god Hephaestus in our lives. Sexuality was idealized by God before sin for the benefit of humanity. But when humans fail to follow God's established pattern and follow their own inclination instead, their sexuality becomes a false god like Himeros. Every false god that is allowed to exist before God, in place of Him, or having priority over Him, will destroy one's spiritual life. In Romans 1:25, Paul says that by following their own inclinations, some are replacing the worship of the one true Creator with the worship of creature, sometimes the worship of themselves. Paul claims that this kind of worship is based on a lie that will never make a human being truly happy. He calls this kind of mindset foolishness. It is truly foolishness to look for true happiness in things, ourselves, or other people. Only a fool looks for peace while seeking self-fulfillment or addictions. Neither true happiness can be found just in accumulating or spending financial resources. It is only in God that we are fully happy. By the way, one of the most destructive false gods is the god of greed and the unbridled pursuit of money. That's why Jesus said, "No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon."
Faithfulness and generosity are God's appointed ways to get rid of greed. When we faithfully return 10% of our income as tithe and choose another percentage for the regular return of offerings, we allow God to eradicate from our lives the false god of greed that tries to dominate us. Is any false god trying to control an aspect of your life? As you return your tithes and promise, ask God to remove it, replacing it by the indwelling of His Holy Spirit. May we put our desires last and God first. Ang ating pong mga deacons ay handa na Wow. hukom ang ating mga handog at ikapo. Hear the words of from the ages past. Bring ye all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will ever last, trusting for the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, that I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Do you seek to know the Holy Spirit's power? Bring ye all the tithes into the storehouse. Live in sweet communion with Him hour by hour, while He gives the promised blessings. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you a blessing. There shall not be room enough to receive. Is there all that stand between you and your Lord? Bring ye all the tithes into the storehouse. Bring them on conditions promised in His word, and He'll pour you out the blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him from whom all blessings flow. Praise Father, Son, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa pagkakataong ito, Panginoon naming Diyos, narito po kami, sinasambakan namin sa pamagitan ng pagsasauli ng mga ikapo at pagbibigay ng malayang handog na may pag-ibig. Panginoon, tanggapin nawa ang mga salaping ito, gamitin sa inyong bukirin upang ang gawain ay lalong lumago at ang inyong pagdating ay lalong mapalapit. Panginoon, tulad ng aming narinig, napanood sa umagang ito, naway lagi namin kayo unahin sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At ang mga bagay na pangsarili namin, Panginoon, ay lagi namin ilagay sa huli. Panginoon, pagpalain ang mga kapatiran na nagsauli ng kanilang mga handog at nagbigay ng malayang handog. Pagpalain ang kanilang kabuhayan sa araw-araw at patuloy namin tanggapin ang pangako ninyo na kung kami ay magtatapat sa inyo, kukulangin, Panginoon, ang aming mga kabahan sa mga biyaya na inyong ipagkakaloob sa amin. Nagpapasalamat po kami sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Amen. Thank you, Doc Joelson, for that wonderful rendition of God will take care of you. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ipakilala ang ating speaker sa umagang ito. Marahil ay wala na pong hihigit pa na saya o ligaya na mararamdaman bilang mga magulang na makita ang kanilang anak na nagpapagamit sa Panginoon, lalo na sa hour of worship. Narito po ang magulang ng ating speaker, si Brother Manny at saka si Sister Maris. Mari po kayong tumayo. Patayin natin ang magulang, ang ating speaker. Ayan, yan po ang ating speaker. Ang kanila pong anak ay grade 3 student. Narito po ang kanyang teacher. Huwag ka nang tumayo kasi kilala ka naman. Teacher ng Baisa Adventist Elementary School. Ang ating pong speaker ngayong umaga ay 8 years old. Ako nga po ay nagulat din, 8 years old pa lamang. Sino po ba sa inyo rito 8 years old ay naging speaker na? Meron po ba? Wala pa. So ito po ay first time sa ating church at tayo magpasalamat sa Panginoon na hinatid sa umagang ito ang isang batang speaker natin na ang pangalan niya ay si Liam Kyle Roses. At alam ko na siya ay merong mensahe na ipararating sa atin na nagmumula sa ating Panginoon. Siya po ay nakapagsalita na rin sa iba't ibang mga iglesia. At marami na po siya. Alam ko na itong batang ito ay talented at potential po ito na maging isang minister someday. Pero sabi, ayon po sa kanyang mga magulang, ay si Kyle daw ay maaari din naman maglingkod sa Panginoon kahit hindi na siya kailangan na magpastor. At ngayong umaga, ating pong maririnig ang mensahe na ihahatid ni Brother Liam Kyle Roses. Okay, Liam? Ikaw, Mike? Pwede ka mag-gamit. Good morning, everyone. Happy Sabbath. How are you this morning? Praise God. I didn't expect na magda-deliver po ako ng mensahe ngayong umaga. Although short notice po, hindi na po ako tumanggi kasi gawain po ito para sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako ngayong umaga at kayo po ang aking nakasama. Today, we are going to hear about the Sequoia Tree of Righteousness. Our key text is found in Isaiah chapter 61, verse 3. To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them a garland for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness. Bago po tayo magpatuloy, ay tayo po muna ay yumuko at manalangin. Father God in heaven, thank you for gathering us in this holy place. Give us faith to receive your word, and understanding to know what it means, and the will to put it into practice. Through Christ Jesus our Lord. Amen. Sino po sa inyo dito ang mahilig sa mga puno? Tayo po yata lahat ay mahilig sa mga puno, di po ba? Ang sarap magpahinga sa ilalim ng puno, lalo na po kapag mahangin. Nakaakyat na ba po kayo sa puno? Ako rin po. Nakaranas ng umakyat ng puno. Pinaakyat po ako ni Papa sa puno ng aratilis para manguha ng bunga. Alam niyo po ba kung ilang uri ng mga puno mayroon sa buong mundo?
kaya dito sa ating bansa? Ang sabi po sa Google ay mayroong 73,000 na mga uri ng mga puno mayroon sa buong mundo. Dito naman po sa ating bansa ay mayroon po tayong 3,600 na mga native na puno. Alam niyo po ba na ang pinakamatandang puno ay may edad na 4,855 ngayong 2024? At ito po ay matatagpuan sa White Mountains ng California. Ang kanya pong pangalan ay si Methuselah. Maging ang pinakamataas at pinakamalaking mga puno sa buong mundo ay matatagpuan pa rin sa California, sa Redwood National Park nito. Parehas na giant sequoia trees ang dalawang ito. Ang pangalan naman ng pinakamataas na puno ay si Hyperion, na ang taas ay umaabot ng 380 feet. Kasing taas na po ito ng isang gusali, di po ba? Ang pangalan naman ng pinakamalaking puno sa buong mundo ay si General Sherman, na ang laki ay umaabot ng 38,000 cubic feet. Ang laki, di po ba? Mga kapatid, sa banal na kasulatan, ang paglago po ng bawat isa sa atin ay ikinumpara sa puno. Sa Isaiah chapter 61 verse 3, ipinakita po dito ang magiging mithiin ng isang Kristiyano at yun po ang maging puno ng katuwiran. Nagmula po tayo sa maliit na binhi ay lalago at sa tamang panahon tayo'y magkakabunga. Nais niyo po bang maging mga trees of righteousness? Tandaan po natin ang ilang mga bagay na ito. Una, kailangan po tayong nakaugat sa ating Panginoong Diyos. Paano po tayo uugat sa ating Panginoon? Pansinin po natin ang nakasulat sa Psalm chapter 1 verse 1 to 3. Ganito po. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or set foot on the path of sinners, or sit in the seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, yielding its fruit in season, whose leaf does not wither, and who prospers in all he does. A sincere Christian brings forth seasonable fruit. If you would be fruitful, remove those things which hinder fruitfulness, such as cherishing any secret lust in the heart. Sin indulged is like vermin to the tree, which destroys the fruit. Grace cannot thrive in a sinful heart. Ang isang tree of righteousness ay hindi po nasisiyahan sa pagsama at paggawa ng kasamaan. Bagkus siya po ay tumatahak sa landas na matuwid. Siya po ay nasisiyahan na pagbulay-bulayan ang kautusan ng Diyos. Spiritually productive. The spiritually productive life is one of growth and in due season. The consistent watering
with God's Word will bear fruit. Kayo po ba, mga kapatid? Saan po ba kayo masaya? Pangalawa, kailangan din po natin manatili sa ating Panginoong Hesus anuman ang mangyari sa ating buhay sa lahat ng panahon. Nasusulat po sa John chapter 15 verse 7 to 8, "If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it shall be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, proving yourselves to be my disciples." Kaya nga po, mga kapatid, napakalaga na manatili po tayo sa ating Panginoon at sa Kanyang salita. Kung wala po tayo sa Kanya, hindi po tayo magiging totoong tagasunod ni Kristo. Muli po sa ating pong mensahe, tandaan po natin na ang goal po natin bilang mga Kristiyano ay maging trees of righteousness. Ibig sabihin, maging ang mga Kristiyano na namumuhay ng may kabanalan at katuwiran. Tandaan din po natin na kung nais po nating maging trees of righteousness, dapat nakaugat tayo sa ating Panginoon at manatili tayo sa Kanya. Sa inyo po, mga kapatid, handa na po ba kayong maging mga trees of righteousness? Muli po, Happy Sabbath and God bless everyone. Alam ko pong lahat tayo ay na-bless sa pamamagitan ng mensahe na isang batang maliit. Di po ba? Nakapansin ko kayong lahat. Ako man, manghang-mangha. Sana 8 years old pa lang ako ngayon. Para makakapag-sermon din ako. Bilang tugon po sa mensahe ng napakinggan natin ngayong umaga, awitin po natin ang Jesus, ipagsama mong gumawa. Tayo pong lahat ay tumayo. Sing. Jesus, ipagsama mong gumawa ang abang alipin na handa sa tulong ng
Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa biyaya na aming natanggap sa umagang ito. Nasa pamagitan ng isang batang na ginamit mo para magsalita sa umagang ito, isang tulad ng isang maliit na puno na lalago, lalaki at magbubunga. Naway ito ang maging karanasan ng bawat isa sa amin sa umagang ito, na magbunga ang bawat isa sa aming mga bukirin, sa aming mga tahanan, makilala kayo, Panginoon, ng mga tao upang sa ganon, Panginoon, ang gawain sa lupang ito ay magtapos na. Pagpalain po ang bawat isa sa amin, Panginoon, patuloy na kami ay magtapat sa inyo hanggang sa inyong malapit na pagdating. At pagpalain po si Kyle, Panginoon, si Liam, naway gamitin siya hanggang sa kanyang paglaki sa inyong gawain. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtugon mo sa aming dalangin, ipagpatawad ang aming mga pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loved, Jesus saved? Are you living by God's word and by His Let us hold fast till the end, till we see our Savior come again. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loved, Jesus saved? Are you living by God's words and by His power? By His grace, my friend, let us hold fast till the end, till we see our Savior come again. Happy Sabbath, everyone. Tayo po ay sama-samang kakain.